this is Ikoy. And this is LJ. Welcome to Katikatical Kwentuhan. And for today's episode, ang tanong natin is, ano nga bang ibig sabihin ng holiness sa mundo ngayon? And paano ba natin sinasabuhay ito bilang estudyante, manggagawa, magulang o miyembro ng komunidad? You know, LJ, ang pagiging banal ngayon ay pagiging bukas palad at makatao. Lalo na sa mga walang-wala. Tama. Dahil sa mga panahon ng kahirapan, ang tunay na kabanalan ay pagiging pag-asa ng iba. Sabi nga ni Pope Francis sa Laudato Si, we are all called to hear both the cry of the earth and the cry of the poor. Kapag tumutulong ka sa kapwa, like sharing meals, joining outreaches, o pakikinig sa mga pinagdadaanan, ito ay halimbawa na ng kabanalan. Paano nga ba ma-apply sa daily life natin yung mga church teachings regarding sa justice for the poor? I think bilang estudyante, no? Since connected ang justice for the poor and justice for creation, since galing yung dalawa sa Laudato Si, pwede tayo sumali sa mga initiatives ng school natin. Pwede yung mga tree planting activities or perhaps volunteer activities katulad ng mga feeding program, ganon. Tama. Siguro add ko na rin yung sa mga workers natin, yung mga tamang pagtrato sa kanila at yung paghiling nila ng itaas yung sahod. Siguro kasi parang lugi sila ngayon na mataas na yung inflation rate natin at hindi pa rin na itataas yung sahod. Pag-usapan din natin ngayon ang mga santo na pwede nating tularan bilang ordinaryong tao. Tama. Kasi alam mo ba, Ikoy, hindi mo kailangan maging pare o madre para maging banal. May mga santo rin na mga dating estudyante, manggagawa, at mga simpleng membro ng komunidad. For example, Saint Francis of Assisi. Dati siyang anak ng mayamang negosyante, pero iniwan niya ang marangyan na buhay para mamuhay ng simple at maglingkod sa mahihirap. Isa pa ay si Saint Oscar Romero, isang obispo sa El Salvador na buong tapang na ipinaglalaban ang karapatan ng mga mahihirap at inaapi. Ginamit niya ang kanyang tinig laban sa katiwalian at karahasan. Tinawag siyang boses ng mga walang boses at inialay ang kanyang buhay para sa katarungan. Tularan natin sila sa pagiging matapang para sa iba kahit sa simpleng pagprotekta sa mga inaapi sa paaralan o komunidad. Kaya kahit sa maliliit na gawain na makatarungan at malasakit, pwede tayong maging banal tulad nila. Bago matapos, I think overall itong conversation natin, it talks about how we can be holy sa 21st century. Maraming paraan, pero in this case, we can be holy through taking care for the poor. Every decision we make affected ang mga mahihirap, especially sa mausapang kalikasan. For example, nagputol ka ng puno, ang apektado talaga dito yung mga mahihirap. Tama. At tandaan, Be holy, do justice. dahil ang kabanalan ay para sa lahat at dapat para sa kapwa.